Ang taong marangal may hiya. Ang taong walang dangal, hindi na marunong mahiya. Kaya parang sinasabi ng Panginoon dito, ipagdasal niyo silang mahiya naman, sapagkat kakilakilabot ang kanilang kaparusahan. Hindi po kami excited na magdiwang ng maligayang Pasko kung wala po kaming makikita na malinaw na nangyayari sa isyong ito. Kailangan pong may makita na may malinaw na mangyayari, patutunguhan para sa kasong ito ang maraming mga Pilipino. Amen. May mga nakikinig na politiko, lakasan ninyo, palakpakan nyo, ibig sabihin sumasang-ayon kayo sinabi ko. Dito pa lang sa Bulacan ang pinag-uusapan, flood control pa lang, bilyon na ang pinag-uusapan. Hindi pa kasama ang ibang mga probinsya, ibang mga lugar. Hindi pa kasama ang ibang mga projects. Hindi pa kasama ang daan. Hindi pa kasama ang tulay. Hindi pa kasama ang mga silid-aralan. Hindi pa kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi bilyon ang pinag-usapan na dito. Trilyon. Pinasabi ng Diyos sa mga korap na mayaman, ang biktima ay mahihirap. Hindi ko kayo mapapatawad sa mga kasalanan. Alam po ninyo, ang anumang pagkakasala ay masama, pero mas nagiging masama kapag ang biktima ay kawawa na. Kasi kawawa na, mas kinakawawa mo pa. Ilang mga estudyante ang dapat napagtapos ng perang yan? Ilang mga mahihirap ang dapat nagkabahay dahil sa perang yan? Ilang mga may sakit ang dapat na isalba ang buhay dahil sa mga perang yan? Ilang mga pangarap ang dapat natupad? Ilang mga inaping mahirap ang dapat nagkamit ng katarungan? Napakasama ng kasalanan yan. Sapagkat yung mahirap, nagsisigap at nagdarasal naman kung bakit hinadlangan ang mga biyaya ng Panginoon na kanilang karapatan at ibinibigay ng Diyos. Pero may humahadlang. Ang atin pong mga pagbasa para sa araw na ito ay maliwanag na patunay na ang Diyos ay hindi hiwalay sa ating buhay. He is never a distant God. He is a personal God. Hindi siya yung nasa langit lang, napakalayo sa atin at walang pakialam sa ating mga pinagdaraanan. Hindi ganun ang Diyos. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Alam niya ang mga nangyayari sa atin. Ramdam na ramdam niya ang mga sentimiento natin. Katulad na lamang po ngayon. Tingnan po ninyo, ang ating unang pagbasa ay tungkol sa korupsyon. Sa ating ikalawang pagbasa, at least dun sa una, hinihikayat tayo ng Panginoon na ipagdasal ang mga nasa kapangyarihan upang magkaroon din sila sana ng karangalan. At sa ating Ebanghelyo, hinihimok tayo bilang mga Kristiyano na maging mga katiwala tayo. Diba sakto? Sakto pa na nangyayari ngayon ang mga rallies kontra korupsyon. At sinong mag-aakala na matatapat din ito? If I'm not mistaken, sa anibersaryo ng martial law ngayon, nangungusap sa atin ang Panginoon. Nagmamalasakit sa atin ang Panginoon. Mas nagdurusa para sa nangyayari sa marami, lalo na sa mga aba, ang Panginoon. Ramdam niya kasi, galit na rin tayo eh. Di po ba, nung mag-birthday si Miss Cara David, meron siyang naging birthday wish na nag-viral. Yan ang wish niya. Sana mamatay na ang mga kurakot sa Pilipinas. Hindi po magva-viral ito kung hindi ito gusto ng maraming mga Pilipino. Actually, may mga nagbe-birthday daw na Pilipino ngayon, hindi na muna nagwi-wish. Kasi daw baka matabunan ang wish ni Cara David. Na para bang sinasabi kay Jesus, Lord, hindi muna ako magwi-wish. Tuparin niyo po muna ang wish ni Cara David. Ang dami pang mga well-wishers. Kahit sa daan, may makikita kang ganyan. Hello, Miss Cara, happy birthday sa'yo. Sana po matupad ang wish niyo, ma'am. Garapala na. But of course, biro pa rin naman. Kasi alam natin, hindi pa rin tama na maghangad ng masama sa sino man. Pero kahit biro lang, hindi dapat ikapagkipit balikat, lalong-lalo na ng mga kinaukulan sapagkat seryoso po.
matindi po ang pinagmumulan ng biro na ito. Medyo po ba napapansin ang tindi ng issue at hindi mamatay-matay? Hindi talaga natin binibitawan. At kahit nagkakaiba tayo sa eleksyon ng paninindigan ng kulay, dito halos magkasundo tayong lahat. Halos iisa tayo ng boses. Nahihiya lang yung iba na makisama. Pero siguradong ang korupsyon ay ayaw din nila. Napapansin niyo po ba? Natatabunan yung mga usapin, halimbawa sa kalagayan, sa sitwasyon, at sa patutunguhan ng kaso ni dating Pangulong Duterte sa ISIS. Natabunan din ito yung issue ng mga nawawalang sabungero. Minsan mababaling sa West Philippine Sea, pero babalik uli sa isyong ito. Hindi nawawala ang isyong ito. Mas tumitindi pa. Sinusubaybayan ng marami na parang telenovela. Pastime na ito ng mga mag-boyfriend, girlfriend, lalong-lalo na ng mga mag-asawa. Habang kumakain ng popcorn sa kanilang sala, interesado ta. Kahit nga po, si Jose Maricha napabalitang nagtatampo na. Kasi ang sabi niya, dahil sa mga flood control projects na yan, nakalimutan niyo na ako. Totoo nga naman, dati August pa lang, may mga memes na tayo tungkol sa kanya. Nandiyan nagpapakita muna ng isang mata, dalawang mata, kasama na ilong. At ang buong mukha na, kakanta na. September 1, ayan na. Whenever I see girls, excited tayo. Bakit? Associated sa Pasko. Sino ba naman ang hindi masasabik sa Kapaskuhan? Mas mahalaga pa kaysa birthday natin yan. But not this time. Hindi siya trending. Not this time. Na para bang sinasabi natin sa mga concern na politiko, lalo na po sa inyo, iginagalang at inaasahan naming Pangulo. Hindi po kami excited na magdiwang ng maligayang Pasko kung wala po kaming makikita na malinaw na nangyayari sa isyong ito. Kailangan pong may makita na may malinaw na mangyayari, patutunguhan para sa kasong ito ang maraming mga Pilipino. Amen. May mga nakikinig na politiko, lakasan ninyo, palakpakan nyo, ibig sabihin sumasang-ayon kayo sinabi ko. Seryoso po ang usaping ito. Galit na po ang maraming Pilipino. Actually, hindi lang tayo ang galit Gayon din ang Diyos. Kung naaawa tayo sa sarili natin, lalong-lalo na sa mga kapuspalad na kababayan natin, lalong-lalo na ang Diyos. Isipin po ninyo, sanay naman tayo ng binabaha tayo. Kaya nga, kahit may mga baha, makakakita ka, may kama, may natutulog sa ibabaw ng kama. Sa ilalim ay baha. May nagchichismisan habang nakababad ang mga paa sa baha. May nag-iinuman with the caption, baha ka lang, bagyo ka lang. Pilipino kami. Resilient At sanay na din tayo sa korupsyon. Ginagawa na nga nating biro yan Pero bakit ganon? Ngayon, mas dissatisfied tayo. Mas matindi ang ating reaksyon. Hindi nyo ba napapansin yan? Sa palagay niyo, sino ang nag-sensationalize ng isyong ito? Saan ang gagaling yung alab ng puso natin na dapat may mabago na once and for all? Saan? Sige nga, di po ba bago pumutok yung isyong ito, bago tayo maging seryoso dito, sunod-sunod yung bagyo, Krising, Dante, at yung isa pa, may mga habagat pa. Sino ba may control ng kalikasan, di ba ang Panginoon? Hindi kaya pinagsunod-sunod niya, bahaan tayo kung saan-saan at rumaragasa pa para mag-isip-isip tayo. Palubog na tayo. At sinong mag-aakala? Maging yung mga nagpa-interview, pinakita yung mga kotse nila, hindi nila nakala na ito'y magbubumerang sa kanila. Maging yung mga nagpapakita kung paano gumasta yung mga anak ng mga sangkot pala sa anomalya. Nakita nyo na kung paano inorchestrate ng Diyos ang lahat ng ito para magkaroon tayo ng strong dissatisfaction collectively bilang mga Pilipino. Kasi sino bang pinaka-nakakaalam ng extent ng corruption? Di ang Panginoon. Kitang-kita na niya Actually, matagal na niya tayong kinakausap. Matagal na niya tayong kinukonsensya. Sa bawat pagboto natin, kinukonsensya niya tayo. Bumoto ng wasto. Ayaw natin makinig.
Ngayon, malalang-malala na kung hindi tayo aaksyon ng positibo, malilintikan tayo. Sipin po ninyo, dito pa lang sa Bulacan ang pinag-uusapan, flood control pa lang, bilyon na ang pinag-uusapan. Hindi pa kasama ang ibang mga probinsya, ibang mga lugar. Hindi pa kasama ang ibang mga projects. Hindi pa kasama ang daan. Hindi pa kasama ang tulay. Hindi pa kasama ang mga silid-aralan. Hindi pa kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi bilyon ang pinag-usapan na dito. Trilyon. Sinong hindi maririndi? Sinong hindi magagalit? Ang Panginoon ang unang nakakita. Ang nakakakita kung gaano kalala na. At nakikita niya kung paano naghihirap ang marami. Lalong-lalo na ang mga aba. Hindi totoo na walang kinikilingan ng Diyos. Lahat tayo mahal niya, pero mas binibigyan siya ng atensyon. Yung mas nangangailangan ng tulong niya. Tandaan po ninyo na kapag bumabaha at bumabagyo, we are not in the same boat. Yung iba nakayate, yung iba nakabarko, yung iba may bangka, may sagwan, yung iba nakabalsa, yung iba naka-styrofoam na lang, yung iba lulutang-lutang na lang. Naaawa ang Diyos sa mga yan. Di niyo po ba napansin sa ating unang pagbasa? Ang sabi ni Amos, pinasabi ng Diyos sa mga korap na mayaman, ang biktima ay mahihirap. Hindi ko kayo mapapatawad sa mga kasalanan. Grabe yun. Bakit? Grabe yung pagkakasala. Alam po ninyo, ang anumang pagkakasala ay masama, pero mas nagiging masama kapag ang biktima ay kawawa na. Kasi kawawa na, mas kinakawawa mo pa. Mas masama yan, maniwala ka. Yung nagpapautang ka na may malaking tubo kahit pa paano sa mayaman, kasalanan yan pero hindi maikukumpara sa napakalaking kasalanan kapag ang pinapautang mo ng may malaking tubo ay mahirap lang na napipilitan dahil kailangan niya at hindi ka naman din magpapautang kung hindi ka magpapatubo ng malaki, di ba? Kaya wag mong isipin at sabihin, hindi mo siya pinilit, napilitan nga siya kasi kailangan niya, kaya pinagsasamantalahan mo ang pangangailangan niya. Yung mayaman, paikutin niya yung pera mo, makababayad siya sa'yo. Kahit malaki ang patubong mo. Yung mahirap, iikot ang ulo niya. Iikot ang putumbong niya. Iikot ang puwit niya. Mandidimanda na ako, makapatayin ako ng taong ito. Saan ba ako magtatago? Sipin ninyo yung mahirap. Na mas lalo pang pinahihirap. Ayaw ng Diyos yun. Lalong-lalo na yung mga mahirap na kapag nahihirapan, hindi kapit sa patalim, kapit sa Panginoon. Yung mga mahihirap na nagsisigap, nagdarasal naman. Nagpapakabuti naman, lumalaban pa rin ang patas. Yung mga mahihirap na ginagawang araw ang gabi ay ginagawang araw. Pero namamatay pa rin ang mahirap. Sa tingin niyo gusto ng Diyos yun? Sa tingin niyo gusto ng Diyos yun? Ikaw nga, makita mong nagsisikap yung anak mo tutulungan mo matutuwa ka Hindi ka payag na manatili siyang nasa ibaba. Basta nagsisikap ang anak mo sa hirap ng bansa natin na pinahihirapan ng mga walang konsiderasyon. Mas sumihirap ang sitwasyon. Para natin silang ginagawang mga gagamba na nilalagay sa isang flower vase. And then, ang gagamba, by instinct, syempre, magsasapot yan. Magsasapot, a lot of sapot para makatakas siya. Para makataas siya. At magkukrol siya na magkukrol. But to no avail. Kasi madulas yung vase, mataas yung vase. At kapag nandoon na naman siya sa itaas, makalalabas na siya, ano gagawin mo? Pinaglalaroan mo Basta lalo mong pahirapin, aalugin mo yung vase, malalaglag uli siya, kawawang gagamba. Ay sinasabi ko sa iyo, sa gagambang yan, maaawa ka Pakakawalan mo Sa tao, hindi ka naaawa. Na mahirap na ang bayan na ito, mas pinahihirap mo pa. Sapagkat yung mga blessing na ibinibigay ng Diyos sa kanila at talaga namang para na sa kanila, karapatan na nila, kinukuha mo pa at hindi ka pa nakontento sa isa, sa dalawa, bilyon-bilyon pa. Hindi ba napakasamang kasalanan na yan? Sabi nga po ni Senator Lacson, dun sa mga sangkot, allegedly, kung yung galing ninyo, kasi magaling kaya nga nakapagpupuslit ang malaking pera at magaling ding sumagot. Parang inosente. Parang wala talagang alam. Kaya sabi ni Senator Lacson, kung yung galing ninyo, ginamit nyo sa mabuti, walang babahain sa Bulacan. Ito yung sinasabi sa Ebanghelyo. Ang binasa ko yung short version na lang. Pero sinasabi sa Ebanghelyo,
Dumiskarte kayo sa paggawa ng mabuti. Pag hindi kayo dumiskarte sa paggawa ng mabuti, anong gagawin nyo? Didiskarte kayo sa paggawa ng masama at maraming mapeperwisyo. Isipin po ninyo, ilang mga estudyante ang dapat napagtapos ng perang yan? Ilang mga mahihirap ang dapat nagkabahay dahil sa perang yan? Ilang mga may sakit ang dapat na isalba ang buhay dahil sa mga perang yan? Ilang mga pangarap ang dapat natupad? Ilang mga inaping mahirap ang dapat nagkamit ng katarungan? Napakasama ng kasalanan yan. Sapagkat yung mahirap, nagsisikap at nagdarasal naman kung bakit hinadlangan ang mga biyaya ng Panginoon na kanilang karapatan at ibinibigay ng Diyos. Pero may humahadlang. Ano ang sabi doon sa isang caption? The Philippines is not poor, it is plundered. Paraphrasing that, parang gustong sabihin ng Diyos, ang Pilipinas, blessed na blessed ko. Pero may mga humahadlang sa mga blessing ko. Yung mga nahadlangan ng biyaya, kagantimpalaan sa kapila, ibibigay ng Diyos sa atin ang mga deserve natin at higit pa. Sa mga humadlang sa mga biyaya, tatanggalan ng biyaya. Kahit buhay nila, tatanggalin sa kanila. Mananagot sila. Hindi ko alam kung napanood ng iba sa inyo yung isang skit, comedy skit sa Bubblegum. Si Satanas na doon sa impyerno, may dumating na politiko. Nagpakilala yung politiko at sinabi ang kanyang kaso, nangulimbat po ako ng 15 billion. Sabi ni Satanas, ha? 15 billion? Opo, lumayas ka dito. Ay, medyo natuwa yung politiko, pinalalayas siya ng impyerno. Samantalang yung mga demonyo, nagtataka, bossing, atin na yan eh. Atin na yan eh. Huwag mo nang pakawalaan. Bakit pinalalayas mo? Hindi niyo ako naintindihan. 15 billion? Dinaig mo pa pagka-demonyo ka? Lumayas ka. Baka palitan mo ako dito. Kahit si Satanas mai-insecure. Biro lang, pero ganun katindi yung kasalanan. Kaya nga, no wonder, ang panawagan sa atin din ng Panginoon, sapagkat lahat naman tayo mga anak niya, may malasakit siya kahit sa mga nagkikreate ng problema. Anong sabi niya sa ating kalawang pagbasa? Pagdasal ninyo ang mga nasa kapangyarihan. Pag malasakitan nyo, kasi kawawa ang mga yan. With great power comes great responsibility. Alam po ninyo, kung tayo mapupunta ng impyerno, hindi naman sasabihin sa atin ng Panginoon, doon ka sa baba. Hindi yun. Sabi ng mga banal, kapag tayo mapupunta ng impyerno, syempre, marirealize muna natin kung gaano tayo kasama. Ipaparealize muna sa atin ng Panginoon ang mga naging epekto ng ating mga pagkakasala. Halimbawa, ang isang politiko nasangkot dito, ipagdiinan natin ang politiko. Kasi ko yung mga kontraktor, hindi naman lalakas ang loob niyan kung walang bakir na politiko eh. Politiko ang punot-dulo dito. Kung bakit hanggang ngayon walang maliwanag na nasasangkot na malaking taong politiko. Yun ang ipagdasal natin. Ang sabi sa ating ikalawang pagbasa, ipagdasal ninyo upang sila'y maging marangal. Someone once said, ang taong marangal may hiya. Ang taong walang dangal, hindi na marunong mahiya. Kaya parang sinasabi ng Panginoon dito, ipagdasal nyo silang mahiya naman, sapagkat kakilakilabot ang kanilang kaparusahan. Alam po ninyo, kung tayo mapupunta ng impyerno at makikita natin ang ating mga kasalanan, halimbawa isang politiko, hindi sasabihin ng Panginoon sa kanya, sa impyerno ka. Ang sinasabi ng mga banal, pag nakita ng mga politiko, kung gaano katindi yung naging epekto ng pangkukurakot niya. Hindi niya alam, doon niya mararanasan, doon niya maintindihan yung extent. Siya nang magsasabi, sa baba na lang po ako. Pasensya na. Sorry. Kasi hindi ka makapagkukubli sa kanya eh. Hindi mo siya masisisi na hindi ka binigyan ng pagkakataon. Hindi ka makapagsisinungaling sa Kanya. And then nakapaligid, yung mga mahihirap na namatay ng mahirap, hindi ka na makapagsasalita. Kaya sana, pagdasal natin sila, kasi napakatindi ng kaparusahan dito. Pero tingnan din natin ang ating sarili, ha? Baka in one way or another, nakakakontribute tayo. At baka may inaapi rin tayo, ha?
Mahirap na yung bayan natin. Baka mas pinahihirap mo pa ang buhay ng asawa mo. Baka mas pinahihirap mo pa ang buhay ng mga magulang mo. Baka mas pinahihirap mo pa ang buhay ng mga anak mo. Mahirap na ang sitwasyon dito. Huwag na nating pahirapin. Kawawa na ang tao. Huwag nating mas kawawain. Kasi pananagutan natin. At sa mga kinakawawa, sa mga nasa ibaba, naniwala kayo. Sinasabi sa Salmo, kakampi natin, kakampi nyo ang Diyos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.